Ang gabi po sa inyong lahat, this is Channel Red at andito po tayo ngayon sa Distrito 1 sa Barangay 128 Zone 10 District 1. Kasama po natin ang ating Konsehal Sigfred Bobby Hernani. Isa sa mga pangmalakasan to eh. O, pangmalakasan. Pero bago ang lahat, magkwentuhan muna tayo. Konse, saan ho ba tayo nanggaling? Paano tayo nagsimula? At sino ho ba si Konse Hernani? Ako para kaming hindi nag-iba ni Yorme Moreno na ako ay nanggaling din sa ilalim sa pamilyang Doka dito sa amin sa barangay 128 Smoky Mountain. Hindi pa naman ito dati Smoky Mountain. Ang tawag pa dito sa amin is Barrio Magdaragat. Concept kung tawagin 50 years ago. No? Dito, Barrio Magdaragat? Barrio Magdaragat. Ang namumuhay dito is mga mandaragat ng pangisda. Oo, bali ang founder dito is isa sa founder dito is yung lola ko. So paano naging Smoky Mountain? Paano nagsimula? Way back 1960s, dagat na ito. Wala kami sa mapa. Nag-aaral ako ng elementary. Lahat ng basura ng Maynila dito tinatambak sa lugar na to. Maynila o Metro Manila? Maynila, Metro Manila, dito nilalagay. Kasi nga wala kami sa mapa, dagat ito. Hanggang sa yan lumaki kasabay ng paglaki ko dito sa lugar na to. Ang aking tatay isang DPS, Department of Public Service nagtatrabaho. Ang nanay ko naman is tindera lang. 8 kami magkakapatid at ako yung panganay. Konti ha. Ako yung panganay. At kahit pa paano, siyempre, ako yung panganay, lalaki, pinilit ng mga magulang ko makapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil dito nga kami lumalaki sa lugar na to. So, minalis kami noong mga 1981, nagkaroon ng demolition, dahil lumalaki na rin nga yung bundok ng basura, kasabay ng paglaki ko. At nalipat kami, unang batch, nalipat namin is 1981, is sa Carmona, Cavite. Layo? Yes. Yung kayo tinapon? Carmona silang Cavite. Doon tinapon nung first batch na pag-demolish dito sa lugar natin. Nahati kami mga magkakapatid. Dahil ako ay nag-aaral dito sa Maynila. Yung mga kapatid ko naman is doon na rin nagsimula lumaki at mag-aral. May baka 1983, 84. Then ako, tuloy-tuloy siya pa rin ng pag-aaral ko. So, dito ka nag-aaral sa Sa Maynila rin ako nag-aaral. Dito sa graduate ako ng PMI Colleges. Produkto ko ng PMI. PMI? Kinuha ko is Bachelor of Science in Customs Administration. Graduate ako batch 86 ako. No? May connection pa rin sa Mandaragat, no? Oo. Yun nga, noong 1986 na gumraduate ako, 85 na halal pa rin ako bilang isang public servant ng last batch ako ng Kabataang Barangay ni Senator Amy Marcos. Kumbaga escape ang ganun. Yes, ngayon SK na dati Kabataang Barangay. Ako yung last batch, yung batch namin 1985. So doon ka nagsimula na maging public servant? Yes, so nasa dugo ko na yung isang public servant. So sa pamilya nyo, walang naging... Wala. Sa lahi namin, wala. Ako lang. Tanging ako lang. Sa kamag-anak ko, wala. Ako lang ang napasok sa politics. So tuloy-tuloy hanggang ngayon? Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa 1988, 89, naging kagawad na ako. Ng panahon na yun. Dahil winner stakes pool di ba? Ang naging labanan. Noong panahon na yun dito sa aming lugar. Na-demolish nga kami, kaya medyo magulo talaga dahil Smoky Mountain nga kami. Nabatsagin na kami Smoky Mountain dahil malaki na nga yung bundok ng basura. Kapag tag-init, talaga naman umuusok siya, kaya nga Smoky. Kusa siyang nagdilihab kapag mainit ang klima. Pagdating naman ng taglamig, ngayon, mga November, December, hanggang Pebrero, malamig siya.
doon naman namumukadkad yung mga punong halaman. Mga halaman. Oo. Seasonal. Parang winter tsaka ano pala Winter, yun. oo. Oo. So sa Pilipinas kasi wala, ang season natin dalawa lang, mainit tsaka pangmalamigan lang, pero wala tayong winter. Pero parang labas dito spring na may winter, gano'n. Yun. Kakaiba pala dito sa Smoky Mountain. Yun, oo. So, paano nagkakilala kayo ni Yorme that time? Di ba nga, naging public servant ako. 18 years ako sa customs brokerage, nagtatrabaho eh. Haba, Talagang pinilit ko, iniahaw ko yung aking pamilya, aking mga kapatid, sa pag-aaral. Pinubog kasi ako ng tatay ko, at nakagraduate ako, nakapagtrabaho ko, sila naman yung pinag-aral ko, yung mga kapatid ko. Napagtapos yung kapatid ko ng engineer sa Piatti, electrical engineer, tapos yung isa naging customs brokerage din, babae, tapos yung isa nag-asawa na, tapos ito nga, naging nahubog ako nung way back 2010 na uli. Nung nalipat na kami dito noong 2004, project na ni President Gloria Macapagal, na ilipat kami rito sa Smoky Mountain na binid na ng R2 Builders ni President si Tabaco, si President basta yun. Ramos, oo. Siya na yung nag-build dito eh. So ito na yung project na to? Yung housing na to. NHA at saka ni Presidente, nung natayo itong 21 buildings, 21 buildings natin ito, sabay-sabay to? nandirito na kami. Nandirito na rin ako. At yung nilipatan namin sa temporary housing, umalis na kami doon. Kaya nang nalipat na kami rito, is wala kaming barangay. Way back 2004. Kaya pinilit ko maibalik yung barangay namin dahil na-floating nga kami. Yung barangay 128 is na-floating. Pinilit yung restore yung aking barangay. Lumapit ako kay Konsyala Dr. Alfonso para sponsoran na muling ibalik yung aking barangay. So awa naman ng Diyos, pinaglaban namin sa council, nanalo naman. Ano sila konsyal pa nun si Isko Moreno, si Atong Asilo, Dr. Alfonso, Mario Isidro, Jonix Dionisio, at saka si Arding Coa. Yun pa yung mga konsyal na yun at naging katulong ko para ma-restore yung barangay 128 nung February 2, 2006. Na-restore yung barangay 128 dahil din sa akin. So, itong 21 building, sabi mo nga, ano ba? 21. So, lahat to 128 to? 128 yan. Ngayon 30 na. 30? Oo, dahil naigawa na uli yung siyam na building noong 2016. So, ang laki ng sako mo. Malaki. So, kamusta ka nung pandemya? Nung kasagsagan naman ng pandemya, hindi kami binitawan ni Yorme Isko Moreno. Ha? Dahil nung nanalo ako ng 2010, si Yorme ang aking naging mentor. Kung paano ko palalakarin yung ganito kalaking barangay. Lumapit ako sa kanya nung vice mayor siya. Tuwing hapon, pinapupunta niya ako para lecturean ako, turuan ako na paano mo hawakan yung ganong kalaking barangay na makukontrol mo yung mga tao. So, dumating ba sa punto, Konsel, medyo nahihirapan ka? Yes, oo. Dahil nga ganito kalaki, peace and order, nahirapan ako. Ang dami kong naipakulong na Dito sa lugar natin. Kaya ako napilitan dumaban sa barangayan dahil napansin ko noon, walang respeto yung mga standby sa mga Taong bayan. namumuno sa barangayan. Lumalaban sila sa barangay tanod. Walang respeto nga. Wala respeto. Andyan yung mga holdapan, andyan yung Harap-harapan. riot. Hindi mapigilan. So ako, bilang maganda naman yung hanap buhay ko nga eh. Nasa brokerage ako eh. Maraming mga kaibigan ko yung nag-udyok sa akin para tumakbo noong 2010. Kaya nanalo ako by 4 points sa aking kalaban
na nagpa-recount Mm. dahil hindi makapaniwala na siya ay talunin ko by 4 points. No? Ang hirap talunin na nakapwesto 4 points lang yun, ha? 4 points. 4 points lang. Kaya nagpa-recount siya. So, doon humaba yung aking termino dahil yung 2010 to 2013 na recount na pinag-usapan namin is natalo ko nung October. Kaya ang naging desisyon ng Comedex is siya yung nanalo by 2 points, pero 9 days na lang pinaupo ko siya. 9 days na lang, election na. So nanalo uli ako. Ako na uli yung naupo. Nag-continue yung pag-upo ko hanggang sa sinabi ni Attorney Melo Diaz tsaka ng Comelec na void yung aking pagkaupo nung 2010-2013. Kaya na-extend ako. Kaya ngayon, 2013, tuloy-tuloy na yung pag-upo ko sa pagiging chairman up to now. Dahil nasabi ko, kaya tumagal ako dahil si Yorme Isko Moreno ang aking mentor sa pag-upo ko, sa pagtatagal ko sa pag-upo sa Barangay 128. Kaya nga, nung tumagal ako, dahil naipag-away nga ako sa peace and order, alam mo naman, pag sinabi Smoky Mountain ng mga panahon na yun, Yes, kilala. kinatatakutan, na ganito yan, ay pumasok ng mga taxi maghati dito ng mga pasero nila. Totoo. Narinig ko Dahil, yun nga, yun ang unang image ng Barangay 128 Smoky Mountain na pinalitan mo. Kaya ako mismo, si Chairman, ang umaharap sa mga tao dito na masasama ang loob, may masamang loob, mga gumagawa ng hindi maganda, mga hold-upper, snatcher, criminals, pinakulong ko lahat yun. Ako mismo umuhuli, inaatinan ko yun sa husgado, sa City Hall. Kaya maayos na itong aking barangay, napatino ko. Pero directly ang tapang mo, kasi syempre, sa dami nila. Dahil ako nga yung ama ng barangay, naturalmente, natural, na pagsumikapan ko, na linisin, ayusin, pagandahin at patahimikin yung aking nasasakupang lugar, na para hindi naman katakutan uli ng mga tao na dumarayo na, ay, pag sinabi, Smoky Mountain, dyan, magulong lugar yan. No, ngayon hindi na. So yun yung vision mo, na nilagyan mo ng direktiba at ginawa mo. Ngayon, ito naging output. Yes. Pag sinabing Barangay 128 ngayon, safe ka na. Even though mga riders ngayon ng motor, hindi na natatakot pumunta dito dahil alam nilang safe sila. Yes. So, natapos ko yung ganong senaryo sa lugar ko. Kaya ayun, tuloy-tuloy na ang pagtahimik ng aking mga dinadayo na ng kung sino, mga foreigner, kung sino man, yes, taga ibang lugar. Kasi real talk, kung konsehal, no, maraming ama ng isang barangay na hindi naman nagagawa yung itong klaseng trabaho. Honestly, real talk. Marami nang umupo rito, di ba sabi mo nga last time, sabi mo nga na before ka umupo, talagang marami. So, ibig sabihin na sa puso mo, na baguhin ang sistema ng lugar mo, dahil nakasanayan na ito nakita at nalaman ng tao, pero binago mo. Parang si Yorme din. Yes. Binago mo. Tama. So, konsehal, what is the another goal? Kasi nagawa mo na yung, napaayos mo yung barangay mo, na nalinis mo. Ano yung next goal? After ng peace and order, nag-concentrate ako sa edukasyon. Oh, okay. Edukasyon na naging priority ko na dahil nga mahirap lang ang lugar namin na kilala ko, kasi dito ako lumaki, kilala ko yung mga magulang, mga kababata ko na ang trabaho is scavenging lang. Isang kaig, isang tuka, mayroong mga anak na pinag-aaral, mayroong inuupahan na bahay, mayroong binabayaran na kuryente at tubig. So, hindi uubra kung yung aming eskwelahan ay nandoon sa malayo at magbabayad pa ng 40 pesos para lang maiatid yung isang anak doon sa eskwelahan. So, saan mo ba yung school dati? Nandun sa Tipa Elementary School. Ay, dun pa! Sa Balot. Sa kabila pang side. Sa Balot. Oo. Kaya ang ginawa ko is nagtayo ako ng eskwelahan na mismo dito sa aking loob ng barangay. Para sa ganon, yung mga magulang
na nagpapaaral ng mga bata ay hindi na lalayo, hindi na mamamasahe. Yung pera ibabayad nila, pabibili na lang nila yun ng bigas para sa mga anak nila, para sa pamilya. So, malaking bagay yung itinayo kong school sa tulong din ni Yorme kung bakit ko naitayo yan nung vice mayor siya. Nung vice mayor pa pala yun. Oo. Sa yung tumulong sa akin, sige, tuloy mo yan at para ikaw lang ang kauna-unahang chairman na magtatayo ng karinimpan ng barangay na eskwelahan. So ito na ngayon yun? Nandyan? Yan. 2016 ko pa pinatayo yan. Kaya yung mga bata rito, Hindi na lalayo. Mula kinder, mula daycare, kinder, high school, elementary, high school, kolehiyo, may mga sapat kaming gamit para supplyan sila lahat dito sa akin sa barangay. Yung mga matatalinong bata na kailangang suportahan, sponsoran, binibigyan ko ng pagkakataon, hinahanapan ko yan ng mga sponsor para magtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral na pamasahin na lang ang ginagamit. So personal charity mo na to? Yes. Ginagawa mo? 4 na yung napag-graduate ko na personal, na mga professional na. Okay. Personal ko lang yun. Pera pa yung mga naging sponsor na pumapasok sila, may allowance sila natatanggap nang galing sa barangay para na magtuloy-tuloy. Kasi nga ang katwiran ko, pag nagsosoba ko, wala namang kayong ipamamana sa inyong mga anak na nag-aaral. Kaya ang dapat nyo lang gawin ay subaybayan ang pag-aaral ng inyong anak. Kayo mismo yung mag-guide kung paano sila maging masipag sa pagpasok, ihahatid nyo sa eskwelahan para magtuloy-tuloy. Sa gamit, wala namang problema, magbibigay si barangay. Libre lahat. Maraming mga professional na rito ngayon na mga nag-aaral. Dahil nga, yun ang aming goal, yun ang aking goal, yung aking mission na hindi lahat ng mga taga-Smoky Mountain is ignorante, inosente, walang alam, lack of knowledge. No, hindi na ngayon kami yun. Iba na ngayon si Smoky Mountain. Iba na definisyon. Iba na. Mga professional na kami ngayon. Kaya hindi nyo na kami pwedeng lokohin. May word dyan, Konsele, huwag kami. Correct. Kami. Oo, di ba? So, Konsehal, moving forward now, mas malaki na ngayon yung masasakupan mo. Buong Distrito 1. Tama. Balik muna tayo dito sa ano. Pero, I mean, yung ginagawa mo rito, gagawin mo na rin ito sa lahat. Kasi mas malaki yung hawak mo na. Yes. So, dadami yung mga estudyanteng kapuspalad natin na kailangan ng tulong ninyo. Especially yung ginagawa ng charity. So, mas dadami trabaho. So, ano pa ang gagawin mo more about dito? Sa akin, pag pinanad ako sa konseyo, yung ginagawa ko dito sa aking barangay, na maraming napagtapos ng pag-aaral, maraming naging professional, isa yun sa mga batas na pwede kong iyain sa ating Yorme Moreno kay Baiti at 10 ng aking mga kasamang konseyo, na kapag ang estudyante, kagaya nga ngayon, may libre mga allowances sa UDM, sa PLM, ang Maynila. Ngayon, pwede tayong humingi ng suporta sa ating mga establishmento na mag-sponsor sa pag-aaral ng mga batang talaga may angking talino. Para nun sa ganun, lalo pang mas madagdagan yung mga bata na matatalino na wala namang kinukuhang pera o pambayad ng tuition fee, yung mga magulang na meron naman pwedeng mag-sponsor. Ang lalaki na mga kumpanya ng mga taga Maynila na pwedeng pumasok. Pwede nating alokin, i-offer yung mga estudyante na talaga namang nag-grades na mga 98, 95. Hindi masama yun. Marami akong mga taga rito na matataas ang average. 90, dito pa lang yan, ha? Dito pa lang. Oo, 90 mababa. Sa mga ilan mo pa talagang number of people o community sa lugar mo? Sa 128 lang. Alone 32,000 individuals.
32,000 ho? 32,000 individual. Ang laki ho. Talagang malaki. Grabe. Ang senior ko nga is 1,212. Senior pa lang yan. Senior pa lang Hindi, yan. iba yung mga kabataan. Mga Iba ilan. pa yung kabataan. Oo. Families pa, iba pa. Yung families namin is 7,055 families. Grabe siya. Hindi pa buong distrito yan. Hindi pa. Alone, 128 lang yan. Yes. Wow. Oo. Kaya nga, hindi lang dito sa amin, sa Balot, hindi lang dito sa Smoky Mountain, maraming marunong, maraming mahuhusay, maraming matatalino. Kundi sa buong Maynila, na dapat maging asset natin, yung mga bata na yan, ng mga estudyante, Yes. mabigyan natin ng sapat na proteksyon o gabay o pangangalaga dahil isa yan sa mga magtataguyod sa atin dito sa atin Luzon. So ito yung main goal. Sa Yes. ngayon. Oo. Kung papala rin, papala rin, praise the Lord. Papala rin. Oo. So, maraming matutulungan konsehan. Hindi lang dito sa Balot, kasi kung District 1 na lahat, hanggang ano na yan, di ba? Hanggang dyan sa may parola. Oo, so mas marami din tao dyan. So, konsehal, anong masasabi mo dahil you're a part of Your Miss Choice? Nagpapasalamat ako dahil alam mo talaga sa totoo lang, pagtapos ko ng termino ko ng barangay is magpapahinga na lang ako eh. Maraming tumukulit sa akin pero may isang tao na dumating sa akin na nag-offer para kunin yung serbisyo ko bilang isang konsyal, yun nga ang ating Yormis Moreno. Sino ba ako para tumanggi sa kanya? Dahil nakita naman ni Yormis Moreno kung paano ko dinibelo yung aking barangay magmula sa kapangitan hanggang sa pag-assess, pag-ulad hanggang kinilala, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi kilala kami eh, Smoky Mountain. Yes. Yun Smoky ang, Mountain is Smoky Mountain. No, di ba? Pero hindi doon na nagtatapos. Ang gusto ko sana, kung papalari, talagang matulungan ko yung mga katulong ako ni Yormis Moreno kung paano pa i-develop yung aking lugar na hindi lang dapat matawag na Smoky Mountain. Kundi dapat pag nawala yung bundok ng basura sa aming lugar, is madlalo pang yayabo, asenso at gaganda itong lugar namin sa Barangay 1. Maganda kami maging example ng gobyerno kung kami ay matutulungan kung paano yung kahirapan na nasa aming lungsod ng Maynila na capital city of the Philippines ay nandirito yung sinasabing tambak ng basura. Hindi dapat habang panahon nandirito yan. Mababago na rin yung pangalan. Dapat mabago. Mawala. Di ba malapit lang nga sa inyo dito yung condominium, di ba? Kabilang side lang yun. Amin na dapat yan kung nawala ito nung project namin ni Yorme noong 2019. Pinag-usapan namin yan. So future project na rin pala to? Yes. So possible, more and more, pag makabalik sa tamang panahon, mas Pagagandahin. papagandahin pa. May project din kami rito na yung... Actually, pwede na maging tourist spots to eh. Yun nga sinabi niya, pagagandahin ko. Chairman yung barangay mo. Yun ang pinag-usapan namin nung nagka-pandemic. Pandemya pa yan, ha? Oo, pagagandahin ko yan. Oo. Yung mga vendor na daanan mo, ang plano namin ni Yorme dyan, maglalagay kami ng isang commercial complex na nandoon lahat. O parang isahan na lang. Galing. Tapos, magkakaroon ng mga parking ng mga sasakyan sa isang lugar. So, ang magiging tawag ito balang araw, Barangay Paradise- 128, community inside the community. Okay, di ba? As in, may isipin mo, may commercial complex. At saka, way back, no? Ang sabi mo nga kanina is, dati ito'y wala sa mapa. Wala talaga sa mga. Pero ngayon, ito ginagawa nyo. Nilalagay nyo na ang magandang pangalan sa mapa. Oo. Ino-ukit nyo na. Kasabay ko yung pag-aseso eh. Galing. Kaya nga siguro may alam ng Panginoon Diyos kung ano yung nasa puso ko, kung paano paayusin, pagandahin yung isang lugar, na ako yata yung tao na nilagay niya rito para maging example sa mga taga rito na baguhin yung imahe at baguhin yung way of living. Kumbaga, aming yung lugar. kalidad ng pamumuhay. Yes. Tsaka yung, sinasabi nga ni Yorme, yung antas ng mga mahihirap, kailangan itaas. Diba? Hindi lang pwedeng mayaman lagi. Hindi lang pwedeng middle class. Kailangan, pwede nang itaas ang mga mahihirap. Ilagay sa tamang sitwasyon. Bakit hindi? Diba? Posible. May plano pa ako.
Pag na-develop yan, nawala yung bundok, gusto ko magtayo ng high school naman. Wow. School. So, actually, malapit na sa inyo dito yung college. Yes, oo, Yung nandiyan na. UDM extension tama, di ba? Vitas. Oo. Kasi nireklamo sa akin ng principal ng eskwelahan na Hmm. halos 1/4 na nag-aaral doon ay taga sa akin. Pag nag-uusap kami. Wala na. Yung iba ba, di na. Sa inyo na lahat. Oo. Eh, baka ibigay na sa yung school. Kaya nga natutuwa siya nung nagkaroon ng extension ng elementary, Mm. nabawasan sila. Hmm. O ngayon, sige, pag may binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng lugar, high school, magtatayo ako. So, Mansal, itong gabundok na basura dyan, almost how many years na naka-standby yan? Sabay ng paglaki ko yan. Oo, so, Nasa 50 years na yan eh. so, 55. ang sabi mo nga kanina, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ka ng lugar na mamaging bakante, pwede patayuan ng high school, yan ang inaay mo ngayon. Yan ang inaay ko. Oo. So, kung kukunin yan, saan dadalhin? Actually, yan kasi medyo madami. Actually, no, napapag-usapan na natin yung bundok. Hmm. Na seminar na kami dyan, dumating na rito yung mga developer niyan, kung paano siya malulusaw, mawawala. Okay. Ang kanilang mga chemists sa science, magtatayo ng isang lugar doon sa Marala na pagtatayo ng isang planta na kapag pinasok mo yung Plastic. halimbawa, magpapasok ka ng 10 toneladang basura, Ano yun? Halo-halo yun? basta yung part ng bundok ng basura, pinasok mo ron sa Machine? sa machine doon sa bodega na yon, wala kang maamoy, wala kang makitang usok, kundi ang paglabas noon, aso na. Oh. Na siguro mga isang truck na aso, yung 10 tonelada na ipapasok doon. Paglabas, isang truck na aso. So, ang galing naman ng mga makina mo. Yes, hapon ang gagawa. So, ito ay future implementation to. Talagang yun ang nangyayari, yun ang ginagawa nila sa Japan. So, ito, ready na to anytime, any moment. Oo. Kaya ngayon, kami, Well, good solution to, kaya nga, Oo. tumutulong kami sa Interesting. may-ari nung nakakontrata na dyan, ng Smoky Mountain, ng Marala, na maganda naman yung proyekto na ito naman kami rito is matagal nang may mga summon. Kasama nga ako na nabigyan ng summon. Lahat na nakadikit ng mga tao dito sa gilid ng bundok is merong kinasuhan na. Okay. Pero hindi lang pina-implement. Okay. 2016 pa na bawal dumikit sa bundok. Dahil nga medyo risky, kapag umuulan, may Medyo mga gumuguho. Kapag tag-araw, medyo mangusok nga noon. Then, ngayon, ang pinangamba namin, yung tabing ilog naman yung Marala. Kasi ilog na kabila. Oo. Kung yung bagyong na yan ay pumapasok talaga sa atin, dito sa Maynila, hindi na kami makakatulong. Dahil ang trabaho namin, kapag bumabagyo, katuwang ang Manila Disaster ng Maynila, MDRMO. Yes. na kapag umuulan, may bagyo, lahat ng aking tao, lahat ng aking mga kagawad, is nakapokus sa Marala. Kasi tabing ilog siya, lalo na pag high tide. Marami kaming nire-rescue dyan sa kanila. Ayaw, sabi ko sa mga kagawad ko, ayaw ko may madidisgrasya. Kaya dapat i-secure lahat yan, is-safe. Doon sa ating evacuation center sa covered court. Dalawa yung covered court ko na gumagana para sa evacuation. Hindi natin alam mangyayari. At saka isa pa, yung sunog na. Hindi natin alam kung saan magmumula pa. Puro jumper lang naman din yung mga nakatira doon. Ilang beses na silang nasusunog. Awa naman ng Diyos. Hindi naman lumalaki. Pero itong huli, medyo lumaki na. Kaya naapektuhan na yung isang cluster namin. So ito conceal, no? Itong jumper, no? Hindi naman lingid sa ating kaalaman, no? Nakikita naman natin minsan, harap-harapan ng ginagawa nila. So ano ba magagawa ng isang konsehal? Especially dito sa lugar mo. Alam mo, sa part ko bilang chairman, talagang ang hirap sugpuin ng mga jumper eh.
Dahil, That's the real talk, no? real talk lang tayo. Hindi lang sa akin. Marami naman talaga may mga illegal connection ng kuryente. Dahil, mga tao rin yan, mga nakakailangan din ng kuryente yan, na hindi makapagbayad ng maayos kung na talagang ilalagay sa proper, sa tamang puntador. At I think hindi din sila makakapag-apply kasi illegal nga location. Kaya nagtsatsaga sila sa lingguan nilang 200. Ganun. So, ang barangay ba, hindi ba kayang gumawa ng programa na katuwang ang Meralco na pwede silang supplyan pero sa barangay magbabayad? Malabo ba? Yung tinatawag na piso load? Kuryente load? Kuryente load? Possible? Ayaw. Kasi limitado. Oo. Hindi kakayanin eh. Bibigay rin eh. Kaya mahirap eh. Hindi namin pinatulad kasi ID na Meralco eh. So, sa sitwasyon ngayon, alam kong merong ups and downs ang sitwasyon mo bilang currently chairman na going to be a konsehal. Soon! Konsehal, last message po sa ating mga kababayan sa Distrito 1. Buong Distrito 1. Magandang gabi po sa lahat, no? Na muli ito yung Barangay Chairman Sigfred Bobby Hernani na tumatakbo sa partido ni Yormis Moreno. Marahil napakinggan niyo yung aking mga pananalita tigil dito sa aking lugar. So, sana yung aking mga nagawa dito sa aking barangay sa pagde-develop mula nung Smoky Mountain, mula nung naupo ako noong 2010 up to now, siguro kaya ko rin magawa. Hindi lang dito sa aking barangay, kundi sa buong distrito ng Distrito 1 sa pamuno natin Yormis Moreno, Vice Atienza at si ating mga katuwang sa konseho, may raraos natin ng maayos yung mga pangailangan ng mga taga Distrito 1 at ng taga-lungsod ng Maynila. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mag-iingat po tayo. Manila, God first. Ayan mga kaibigan, this is Channel Red. Ito po yung ating Yormis Choice dito po sa District 1. Maraming salamat po sa time, Konsehal Bobby Hernani. May mga pinagdadaanan ka man ngayon pero I think may awa ang Diyos. Andyan si Lord. At maayos itong problema ngayon ng ating mga kababayan dito sa mismo sa inyong barangay. So maraming salamat po. God first po. Ingat po tayo. Salamat po.